Ngayong Pasko, may regalo ang Arena Plus para sa iyo. Get a welcome bonus of 3,188 pesos with us para tuloy ang saya sa bawat laro ngayong Pasko. Arena Plus ang bahala sa saya ng buong barkada. Manood ng NBA sa Arena Plus and score up to 10,000 pesos daily bonus plus a chance to win multiple bonuses. Maligayang Arena Plus ko! Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay! Naku, Marce, pagka ganitong Webes na, diba? Yes. Time to relax, time to chill. Kailangan may masarap na iinumin while relaxing. Ay nako, Mari, gusto kong uminom ng ganyan habang naglalaba. Truly, di ba? Oo. Dahil talaga hindi lang basta naglalaba, nakipagchismisan at kung anek-anek. Yes! Hindi ba? Kaya nga naman, eto na. Ang masarap na inumin. Di ba? Pampa-relax, pampa-detox ang MX3 Tiwid Pandan. Ay, ano bang meron dyan, Mare? Well, alam naman natin na ang bawat dahon ng mangustin ay, ayan, ang bawat MX3T ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. At Mare, ang isang sachet ng MX3T with pandan ay good for 1 liter of water. Truly. Pandan ha, hindi Oo. pandad. Pandan. O, ano? Ayan ay good for 1 liter of water. Pwede itong ihalo sa malamig o kaya ay mainit na tubig. Di Diba? ba? Pwede rin niyang haluan ng... Lemon or honey para sa added flavor para sa buong pamilya. Correctamente! At hindi lang din niya makakatulong, alam mo yun, para lang kayo ma-relax, aba, para din ma-detoxify ang inyong mga katawan from any toxins na mga kinakain natin everyday, diba? Correct, Mare. Kaya naman kung meron katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabaglita! with Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Ako po ngayon si Elsa. Do you wanna be a snowman? Hindi. Ako po si Kapitana Sisa. Ako din po si Elsa. Walang himala. Elsa. Pero may screenshot. Mas meron yun si Elsa Droga? Nasaan na Oo. kaya yun ngayon? Wala na, nagbagong buhay. Elsa bagong buhay na siya. Oo. Elsa bagong buhay, yun ang kanyang apelyido. Hi, Elsa. Hello sa'yo, ayan. Ikaw ba, Mari, ma-Elsa ka? Oo naman. Kasi kung hindi naman, I can touch myself. Ay! Diba? Ay, nako. Because I always want baby kisses. Ay! That was hot, ha? Ay, nako, Mare. Oh. Magbalitaan muna tayo tungkol sa mundo ng palakahan. Palakihan. Ay! Gusto, that was hot, ha? O, eto na, ipasok na natin ang... Chika sa Arena! Gusto ko yung palakahan. Palakahan. Diba? Na nakakaloka. Well, sa magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Ako po si Kapitano Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang isang edisyon ng Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, Astig sa Sports. Magkakamali ka, babaklitas ka sana.
Bigla ka nagpapakilala. Mati ka. Template yun di ba, na Oo. nakakaloka. Naku nga naman, talaga mainit ang tagpuan kagabi sa PBA Commissioner's Cup kung saan nga naman naglaban ang apat na kupunan kagabi na nakakaloka kung saan nga naman nanalo ang Northport by 4 points against Magnolia Hotshots sa score na 107 and 103. Samantala naman, tinalo naman ng Rain or Shine ang Hong Kong Eastern sa score na 99 versus 81. Naku, nakakaloka. At syempre ngayong araw na ito ay araw ng labada nila. Kailangan nilang labahan ang kanilang mga jersey. Walang laro today. Baka mag-aabang kayo. Bukas po ang tabayanan natin dahil magsasagupuan naman ang grupo ng Meralco against Columbia na DYIP. And of course, ang Hong Kong Eastern kasama naman ng TNT Katropa. At yan po muna ang mga kaganapan sa mundo ng PBA para sa latest season ng Commissioner's Cup. Pasok! Mare nakuha ng Team Philippines ang first win sa 2024 World Mixed Double Qualification event sa Dumfries, Scotland. At tinalo ng duo ni Kathleen Dumberstein and Pedro Malvar ang Team Lituania. Ayan, sa score na 8-4. Kasalukuyang 1 win and 3 losses ang Pilipinas sa Group D at sunod na makakaharap ang India at Finland sa mundo naman ng curling. Alam mo yung curling? Yung ganong kulutan? Hindi yun. Ano? Para siyang ice hockey. Curving. Curling. Ang gumagawa ng Hindi sila maghahalo-halo. Bakla. Pwede nang ihalo dyan yung mga Samantala, Mare, sa fencing naman, sa day 4 ng 3rd MFF Minin International Kuala Lumpur, Malaysia, number 1 pa din ang Team Philippines with 14 medals or gold medals at 2 silver medals at 20 bronze medal. Wow, talaga nga naman. Congratulations para sa ating magigiting na mga manlalarong Pinoy. Yes. Diba, patuloy niyong iwagayway ang ating bandila, diba, sa pakikibaka sa larangan ng sports. Yes, at hindi kung ano-ano ang inyong at hindi pakikibaka sa batasan. o pakikibaka dyan sa Mahogany Market dyan sa Tagaytay na may mga nakikinig sa atin. Uy, hello pala sa mga taga-Tanay Rizal, sa mga taga-Antipolo malapit sa simbahan. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Aba, eto na. Kung ayaw nyo naman magpahuli sa mga latest happenings sa mundo ng NBA, PBA at syempre sa papalapit na FIBA, hindi ba? At kung ano ang sports para may kinalaman sa bola. Diba? Aba, bola, gano'n. Aba, mag-download ng Arena Plus app sa inyong mga cellphones, diba? Dahil sila lang naman ang tinanghal bilang ang Best Sportsbooks Operator sa 2024 Sigma Asian Awards, kung saan kaastig natin dyan ang ating mga basketball player na alam mo yun, namamayagpag sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At syempre ang ating phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. At ang pinagnanasahan ko, ang forever grateful at talagang nga naman gusto kong maging jowa ang newest endorser ng Arena Plus na si Babalu. hindi, charot lang. Hoy! Hindi. Nananahimik na yun. Sumalangit. Oo. Hindi. Gusto mo magpasundo Hindi, yung tinaguri ang Justin Bieber ng NBA. Correct, diba? Na walang iba kundi si Austin Taylor Reeves. Alam mo naman pala pangalan Kaya mong tayong dalawa lang basketball nakakaalam. talaga no? Pasahan. O ano nang gagawin nila? Ay, download lang nila ang Arena Plus sa kanilang Play Store at App Store at pwede rin manood ng mga latest update tungkol sa kanilang paboritong mga manlalaro. Ayan sa arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala lang pangga, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. At yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Do you wanna be a snowman? Ay. Bari kung ikaw yung magiging Elsa. Alam ko naman na Elsa ka talaga. Elsa Saga. Elsisa.
Ella, ganon. Si Elsa na Ella. Elsa na, telag pa. Ay! Si Elsang tumelag, telag. Hoy, eto ba? Ay, ano? Ano ba nangyari dyan? May update ka na ba sa kanila? Ay, naku, eto, Mare. Mm. Mainit na pinag-uusapan pa rin na tayo habang alam mo yun. Nagsisipag-anuhan. Tumatayo online. Oo. O, ano, chika? Well, eto na nakakaloka to dahil yung level, Mare. Mm. Dahil nga daw ngayon, napansin na ng ilang mga netizen na buhat ang pumutok ito. Actually, more than 48 hours na nang pumutok nga ang usapin at paglabas nga ng mga screenshots ng ex-girlfriend nitong si Anthony Jennings na si Jam. O, diba? Jam de la Cruz. Hindi Ganon. Jam, ano? Jam Villanueva. Villanueva nga ba? Oo. Jam Villanueva. Ay talagang nga naman, Mare. Napansin ng mga netizen na mga social media platforms nitong si Maris Racal ay medyo naka-off na ang mga comment section at kung ano-ano pa. Mukha din daw yata ang kanyang Facebook page ay hinahanap na rin ng ilan kasi nga buhat nang siya ay mag-turn off ng kanyang IG page, Mare. Hinanap ng mga netizen na hindi pa rin talaga mapigilan ang kanilang mga galit. Hinanap siya sa Facebook na meron siyang 2.9 million followers, Mare. Pero sa ngayon, parang hindi na rin daw masaychina ng mga utaw niya. Ang Facebook page na tinagurian. Ay, oo nga, hindi na lumalabas. Hindi na lumalabas nga na kung saan nga naman, alam naman na natin na pinupupog kasi talaga ng pambabatikos at pambabash itong si Maris Racal. Hindi ba? Ngayon naman sinasabi ng ilang mga netizen, Mare, mukha yatang din nakabinbin na dahil dito, dahil sa nangyaring insidente at iskandalo sa kanila, ay Mare, napapaisip ang ilan na posible kayang maapektuhan ng kanilang mga iniindursong mga produkto. Diba? Kasi diba recently lang inendorso nila yung manok. Diba? Sila yung latest na endorser nun. Alam naman natin na very family-oriented yung yung store na yon. Hindi lang yun, Mari, yung buong company. Oo, diba? Oo. Tapos alam mo yun, doon din sa company na yon, kumbaga parang... Diba doon din ang galing sila, Daniel? Oo, diba? Na nakakaloka. Hindi ka na mabilaw ka sa Diba? pag-oo mo. Yung mga ganyan. Tapos, Mare, meron din silang iniindursong kape. Oo. Diba? Ano ba yun? Letter oo. S. Oo. Diba na basta may initial SM, yun lang. Oh. Masasabi ko doon. Diba? Tapos Oo nga. Oo, diba? Latest endorser din sila noon. Tapos may iniindurso din sila yung chichirya na letter L. Oh, 'di ba? Na inendorso din ni Daniel Padilla. Oo, 'di ba? Na nakakaloka. Na parang sabi ng ilan sa mga produkto na kanilang inendorso ay very family oriented na parang sa ganitong klaseng mabit-bit ang produkto sa iskandalo. Mare, mukha syempre yung iba umaalma. Sabi ng ilan, mukha din daw yatang baka magaya si Maris Racal and Anthony Jennings kaya yung storya ni Carlos Yulo na supposedly ay mag-i-endorso siya ng isang energy drink. Kaya lang it's very talagang conservative yung kumpanya na yon. The reason why pinalitan siya bilang endorser ng ibang atleta. Tama, huwag ka nang diba? lalayo. Oh. Di ba ganun din naman nangyari kila Daniel? O, diba? Ganun din nangyari kay Andrea dati. Diba? Na nakakaloka. Kaya tuloy kinakakatakutan ng ilang mga netizen na parang tipong, ay, teka, sandali. Hala, posible ba kaya na magkaroon? Lalo pa 'di ba? Si Maris meron siyang iniindorsong, alam mo 'yon, energy drink. 'Di ba? Nakasama niya doon si Alden. Correct. 'Di ba? Na nakakaloka. Kaya sabi ng ilan, hala, baka magkanda ano-ano na ito kasi syempre hindi biro yung iskandalo na ito at hindi rin naman biro lalo pat alam mo 'yon, posibleng makaapekto doon sa mga kontratang iniindorso nila na pinirmahan nila. At hindi lang din yan, Mare, kasi nagsaliksik tayo. Mukha din yatang, ewan ko kung tapos na yung kontrata niya doon sa kung saan yung iniindorsong shampoo ni Catherine Bernardo. Oo, yung kasama anti-dandruff. Hindi, yung letter S. Ay, oo. Diba? Kasama din siya doon. Alam din naman natin na yung kumpanyang yun ay very conservative. Nakakaloka. At hindi lang din yan, Mare. Nako, mukhang magugustuhan kaya yan ng mga taga, alam mo yon, ng mga taga Cebu. Kasi iniindorso din niya yung isang liniment oil. Oo nga. Diba? Oo.
Na alam naman natin na very conservative din Na- yung family. Na pinuntahan ninyo. Diba? Na itanong natin yan kay Paul J. Castillo. Oo. Diba? Yung mga ganyang aspeto na posible kayang makaapekto ito, diba? Kasi nga, syempre, yun nga yung sinasabi ng lahat eh. Kumaga nagdo-domino effect talaga yan. Mm-mm. Na kumaga parang nagkamali, nagkaroon ng ganitong iskandalo. Oo, sabihin nga ng mga taga-showbiz, good or bad publicity, still Ay, publicity. hindi na ngayon. Pero eto, Day, may digital eh. Mm-mm. Ang lakas ng cancel culture, Mare. Na kaya pinangangambahan ng lahat, 'di ba? Na baka posibleng madamay yung, alam mo yun, kasi todo promote ngayon ng ABS-CBN sa sa teleseryeng Incognito 'di ba? Puro nang labas ng. Kaya lang sa nangyayari, Mare, ultimo yung pinopost na mismo, 'di ba? Nadadamay sila Daniel, nadadamay sila Richard Gutierrez, 'di ba? Na alam naman natin na nagkaroon ng problema sa kanilang mga love life. Correct. 'Di ba? Kaya sabi naman ng ilan, hala, paano ito? Kasi doon pinupupog ngayon lalo pat hindi makita si Maris Racal on social media. So kung ano man by chance na ma-impost ng ABS man o kaya malamang dito pag ipinost na ulit at mag-promote ng The Breadwinner Is, paano kaya yun? Ay, Mari, ang nakakaano dyan, no, nakaka-curious kung itong si Maris kaya at saka Oo. si Anthony Jennings ay a-attend ng MMFF. Yun. Oh my God. 'Di ba? Kasi syempre kailangan nilang umattend doon dahil magpaparade. So, a-attend ba sila? Dahil syempre, alam mo, Disyembre pa man din, Mare! Oo. 'Di ba nakakaloka? Eh, paano kung bigla silang, alam mo yun, syempre ibang mga netizen, hindi naman natin masasabi. 'Di ba? Lalo pat sa nangyaring ito. Although syempre, mas malakas pa din naman kumbaga parang yung pangunawa ng iba kumpara sa pagiging bayolente at pagka-barbaric, 'di ba? Yes. Wala namang mga ganun na mga tao ngayon, pagka-barbaric. Yung bigla na lang mananampal. Wala namang ganun. May mga urbanidad naman na yung mga tao. O, hindi lahat Oo. May kilala ko, hindi gano'n. Talaga ba? Oo, walang urbanidad. Ay, parang Oo. kilala ko din niya. Pero yun na nga, sabi nga ng ilan, sana wag naman madamay yung mga trabaho patungkol dito. Pero hindi malayong isipin gaya ng sinabi natin dahil nga sa modernong teknolohiya at syempre sa pag-embrace na ng digital world. At mas nakakatakot ngayon, Mare. Dahil, alam mo yun, nahuhusgahan ka kaagad on social media eh. 'Di ba? Posible kayang madamay yung mga produktong ini-endorso nila. Malamang. Lalo pat kung ang pinopromote ng bawat produktong ito is for family use, Oo. pang family gathering, Oo. 'di ba? For family relaxation. Kaya ka nga tinawag na Diba? brand ambassador eh. 'Di ba? Kasi ikaw ang kakatawan dun sa mismong produkto na ini-endorso mo. Oh my Tignan mo nga si gosh. Rufa Makinto, ini-endorso lang niya yung isang aesthetic clinic. Anong nangyari? Oo. Dahil sabi na siya. 'Di ba? O eto pa kaya, 'di ba? Correct. May cheating na nagaganap. 'Di ba? Kahit saan mo tignan, mali ang panloloko sa ibang Truly, tao. yes. Pasalamat nga sila, ganyan lang ang nangyari kung panahon niya ni Ate V. Hindi, Mare. Nung araw. Ang mas malala kasi dito is, syempre, maimbestigahan yung S and tsaka yung F word doon. Ay, oo. Diba? Itong lukulukong Sian Gasa, Minesi, Oo. Champideya. Oh, 'di ba? Kasi nga Oo. syempre hindi biro 'yan. Lalo pa syempre ngayon mainit ang mata, 'di ba, ng gobyerno sa mga tao na nasa entertainment world. Correct. Diba? So ngayon binigyan niyo na naman ng chance para pag-initang. Alam mo, hindi ako magugulat kung ipatatawag niyo rin 'yan sa Congress. Oo Diba? nga, maging national. Ano yung S? Oo nga, ba't kayo mag-smoke? Di ba? Tapos mag-E-F. Oo. Tapos pupunta sa CR. Ano yun? Pwede ba natin ma-interview si Maris Racal at saka si Anthony Hindi, Jennings? diba? Why not, diba? Open po tayo dito sa Baklitas kung gusto niyo pa magbigay ng pahayag. Kami naman diba? ay balanse lang. We are giving the benefit of the doubt pa rin doon sa dalawang Di yun. ba sabi ko nga nung nakaraan, kung totoo man ito. Oo. Kung diba? totoo man. Kung Kasi totoo. hindi ito yung nakagisnan ko Kasi eh. posibleng ito ay tama ka din kahapon nung binanggit mo nga ito na posible bang tactic lang ito para sirain sila? Diba? Posibleng ganon. Diba? Malalaman din naman natin. Pero yan. anong Motibo? motibo ni Jam? Di naman siya mag-aartista. Hindi, malay natin. Kasi may mga, usually may mga kumaga connection yan sa entertainment world na sige nga, Oo. ito ganyan. Kasi hindi naman maglalakas ang loob siguro yung isang tao. Dito ako naniniwala, Mare. Hindi maglalakas ng loob ang isang tao na, alam mo yun, ibulgar mo yung mga ganito kung walang nagsulsul.
Correct. 'Di ba? Meron at meron yan. Kasi for sure, alam mo yun, dahil nga syempre siya ay private person. Alam naman natin ang every private person, lalo pat pagdating sa social media at hindi sanay sa bashing, tulad namin ni Tita Cora, na wala kaming pakialam. Oo, dahil kung makalalabas lang kami sa radyo, sinampal namin kayo. O, diba? Pero yun na nga, nakakaloka dito na iniisip ng iba kasi usually kasi, pagka private person ka, hindi ka aalma ng ganyan eh. Yes. Kasi diba, katulad yung nangyari sa Showtime, diba, natigil, yung dalawang private na, yung sumali sa Especially. Diba, nawala na. Nawala diba? na. Para na lang silang, alam mo yun, pinaanod sa tubig, nawala yung issue. Alam mo, okay na, move on ng mga tao. Pinaanod sa tubig. Diba, yung mga ganon. Sumabit sa stero. Pero yun na nga sinasabi ko. Eto, feeling ko lang correct me if I'm wrong. Feeling ko may nagsulsul dito kay Jam. Sige, post mo para madala. Hindi, sige, ganito, 'di ba? Bakit karapatan naman niya yun? Oo, naiintindihan ko naman din niya. Kasi maraming nga nagsasabi doon sa Sa TikTok nga nakikita ko na yung ibang mga, alam mo yung bilatra, na sabi nga nila na nakaka-relate kami kay Jam. Kasi parang naloko din pinagdaanan sila. Hindi man same scenario, pero pinagdaanan yun. Pero anong advice nila kay Jam? Makaka-move on ka din, girl. Hindi, tsaka eto, Mare, di ba nakaraan may mga chika tayo na baka itong si ABS-CBN, i-demanda itong si Correct, itong si Jam. diba? Ang chika ng mga netizens, bakit nyo i-demanda? Itong ang babae ay na-trauma. Actually, may mga nakikita rin tayong, Mare, na may mga abogado na nagbibigay na ng kanilang mga opinion na kasi malaking panlaban pala dyan ni Jam is yung kanyang psychological harassment na tinatawag. Pwede pala yun, Maring, ikaso. Oo. 'Di ba? Na kapag siya ay medyo na-stress na ng husto dahil dito, 'di ba? Hindi lang pala basta na kasi ang mga screenshots na 'yan ay talagang ina-allowed lang, wala kang pananagutan kung ikaw ay magfa-file ng kaso. If I'm not mistaken, Mara, nabanggit sa akin ng abogado ko yan dati. Na ang abogado. Naman. Daming kaso, Kailangan natin yan. Gusto nyo banggitin kayo mga artist? Wag na. Sige nga, try natin. Ayoko manumpa. Para ako yung magpapa-interview pag habang nasa loob ka. Hindi! Hindi Sasabihin ko lang, di ba, kunwari sa loob ka, tapos sa labas ako, ano naman nangyayari? Walang tulong na dumating. Hoy! Iba pala. Hoy! Huwag kayong bakla, sir. Huwag kayong bakla. No joke. No joke. Ay! May kinausap na ako, sir. Hoy, eto nga. Sabi ng abogado ko dati, tumahimik daw tayo. Para hindi na daw mag-file ng kasong libelo. Bakit totoo naman Hindi libel, kokoreking ko kasi libel po sa panulat yan. It should be slander kasi it is verbal, video, ganyan. Wala naman kami sinusulat. Kasi sabi nga nila, there are two kinds of defamatory. Oral and written defamatory. Sinayang lang ang filing fee. Nabasura din. But anyway, yun na nga sinabi ng abogado ko, hindi naman daw dapat hindi kinakailangang asawa ka para magkaroon ng domestic violence. Pwede mong kasuhan daw ng sa parang karelasyon. Parang violation sa mga babae. Yung RA, basta yung sa batas ng ng mga yun yung iniinom ba yun ni Sarah Geronimo? Ano ba yun? Yung RA? Singobion? Tinubo. Ano ba yun? Animal Rights of Women and Children? Hoy, anong bakit RA? ganun? Ano ba yun? Basta yung mga binubugbog na babae, hindi lang pang physical, zoological. Ano yun? Solidify. Mali? Ang hirap maging chismosa, tas bubo. Yung nakikichismis ka na, hindi pa narinig ng buo. Hindi mo kasi narinig mo, may RA. Nakakulong ka na, hindi mo alam bakit. Si Pichi kaya.
Kasi di ba nag-aalala din naman tayo. Oo. Bakit kaya si Peachy, di ba? Ngayon Oo. ay kakasuhan daw. Isasama daw sa kaso ni Neri. Talaga ba? Oo. Nakakaloka. Paano yun? Di Uy, pag... nakalaya na kagabi si Neri Kaya nga. 6 p.m. Paano pinalaya. yun? Ayun o, violence against women and children and the cats and dogs. Ay, so ano yun? Vowsy. Oo, Vowsy nga. Oo, Yung ayan. Vowsy naman na yan, yung Vowsy na yan na tinatawag. So kapag pusa, meowsy. Oo. Huwag mong ibahin. Pag ininchik yan na, masama na. Ay talaga? Ay! Baka marinig Wag, tayo. lagot. Yan na. Kate MGL, thank you Oo. so much, 'di ba? Oo nga. Pero hindi totoo naman kasi talaga 'yon, 'di ba? Na kumbaga parang everyone has their own rights, 'di ba? Pero syempre, iba pa rin laging tinitignan diyan kung sino ang nadehado. Pero Diba? mari kung kakasuhan ng violence against women and children, yung women's, pwede yun si Jam. Pero Oo. yung children, sinong children? Yung mga pamangkin. Bakit wala siyang mga kapatid na may anak? Baka, O diba? ano? Para na may maisama, Because Diba? I believe that Oo. children's is our a future. Di ba? Kasi pag sinabi pa nag-file ka, violence against women, Women tapos and bit-bit mo yung mga anak. children. And children, eto sila. 6. Para makompleto lang yung Bawsi. Kasi pag hindi... Sasabihin sa'yo ng korte, bubu ka. Bakit may bit-bit ka mga bata? Para lang po kasi makompleto yung pagpa-file ko. Oo. Kasi kapag... kasi ayokong bow lang. Oo. Gusto ko kasi may iiba seeds. yung bow. Oo. Okay, kompleto yan eh. Hindi mo magiging strong kaso ko pag walang mga batang kasama. Eto kaya po inakay ko sila, pinag-absent ko today. Para makompleto yung bawsi. Yung Bawsi, nakakaloka. O hindi siya magiging labubo. Diba? Ayan, nakakaloka to the highest level. Ang gulo-gulo ng topic. Wala kang Oo, pakialam. diba? Kaya kayo ito yung 20% chikahan. 80% ng dugsyohan. Ito ang Baklitas sa Woo Woo Woo! Diba? Hindi na ito magiging baklitas kung puro chika to. Ano naman, Oo. eto pag-usapan lang natin Sige. yung Oo, kila Anthony. Anong pakialam namin dyan sa mga yan? Kung nagtsuktsakan yung mga yan, Oo. bakit? Naramdaman ba namin? Hindi naman na. Diba? Diba? Hindi rin naman kami ng tipong ano. Tsaka hindi na kami nagmamarunong dito, no? Never Oo. kaming nagpanggap na matalino. Oo, never kami naging mamaru. Basta ang definition namin ng vowsy ay, Oo. ikaw bilang babae, Violence against women and... and- So, dali. gaganon Halika ka. kayo. Bit-bit. May nakasabit pa si dito. Tapos ganun, may bit-bit ka. Oo. And Children. Bahala kayo dyan. Bardagulan 101, sabi ni John Sumi. Sabi sa TikTok, ilang appear na kayo si Tita Cora at Kapitana Oo. Sisa. Yan dapat ang iparapol natin minsan eh, no? Kasi sa totoo lang, dito sa gitna namin ni Kapitana Sisa, may gene. Ay, nako. Ay, nako. But anyways, ayan, Julieta Reyes, maraming salamat, diba? Dahil ikaw ay natutuwa. Sana hindi nasusunog yung sinaing na iniwan mo. Yung tinakbuhan. Oo, napanood ko yun. Di ba sinend ko sa'yo? Mukha nga siyang ansya nun, ba't tumakbo yun ng gano'n? Hi, Direct Darin. Parang siyang daga dun. Ay, magpaalam na tayo muna. Commercial break tayo. Yung parang nagpaikot ka ng roleta, saglaglag ka ng ano, Daga. yung daga sa perya. Nakalimutan daw niyang hugutin yung rice cooker. Anyways, baka magkamuli pa ako si Kapitana Sisa. At ako naman po ang naka-56 appear kay Kapitana Sisa. Si Tita Cora. We are still Same, pero iba. Dali-dali pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!